Lead sa amin sa pag-awitan. Bago tayo mag-aral ng salita ng Panginoon, let's come to the Lord in prayer. Let's pray. Dakila namin Diyos, Ikaw ay dakila, Ikaw ay totoong mapagmahal sa amin. Ipinakita mo ito sa krus ng Kalbaryo, nung iyong ipinagkaloob ang iyong bugtong na anak para kami ay tubusin sa amin pong mga kasalanan. Indeed, Lord, you gave your very best, and that is the Lord Jesus Christ. And papaano pa yung mga bagay sa buhay namin na sinabi ni Pablo na kayang-kaya mo ring ipagkaloob sa amin, Panginoon. But now, we ask, Lord, na sa amin pong pagbubulay-bulay mula sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, magsilbi itong paalala sa amin at hindi kami nito dalhin sa pagmamataas at the same time sa walang buhay na pagsamba, kung hindi dalhin kami nito, Panginoon, sa totoong pagpupuri at pagsamba sa iyo. And Lord, Ikaw ang umabot sa aming kalagitnaan, na ang mga salita mo ay mangusap sa aming mga puso, at ito po ay maging pagkain ng aming mga kaluluwa. Nawa ay kayo lamang ang mabigyan ng papuri at pagsamba sa aming pong pag-aaral. We entrust to you lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. All religions are coming from love, empathy, sympathy, compassion, kindness, and respect. If your religion teaching you otherwise, it's about time to you reevaluate yourself and your faith. All religions are coming from love. Ito ang panayam ng isang sikat na artista na nagngangalang Jose Marie Becerra, o mas kilala bilang si Vice Ganda. Sinabi niya ito during the segment ng It's Showtime, na all religions are coming from love. Well, sa unang dinig ay tila parang buong katotohanan, pero yan ay kapos. Sa isang banda, ito'y totoo na ang isang relihiyon ay dapat magturo ng pag-ibig at dapat masumpungan na ang mga miyembro nito ay namumuhay din naman sa pag-ibig. Ngunit gusto kong sabihin, mga kaibigan, mga kapatid, ito'y kapos at kulang na katotohanan. Oo, totoo na ang Diyos ay pag-ibig, ngunit hindi po natapos doon. Ang Diyos ay isang matuwid, isang banal na Diyos. Dahil siya ay matuwid, hindi niya hayaan na hindi mapaparusahan ang isang makasalanan. Dahil siya ay banal, siya rin po ay napupuot sa mga taong gumagawa ng masama. Ngunit dahil siya ay punong-puno ng pag-ibig, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang maging kahalili, kapalit ng mga makasalanan bilang pangtubos sa ating mga kasalanan. Ito ang mensahe ng Diyos. Ito ang mensahe ng mabuting balita. Ito ang mensahe ng pagtutubos ng Diyos sa mga makasalanan na kagaya mo at kagaya ko. At ito yung mensahe na hindi natin pwedeng ikompromiso. Ito yung mensahe na dapat nating ipaglaban. Ito yung mensahe na dapat nating ipamuhay. At ito yung mensahe na dapat nating ipangaral. So ito yung ginagawa ng Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Galacia. Di ba, bagamat ang Church of Galatians walang problema kagaya ng Church of Corinth, na wala doon yung tinatawag natin na sa kanilang loob ay nagdedemandaan sila, nahahati sila sa kanilang mga favoritism ng mga mangangaral. Ngunit dito nakita natin na bagamat ganun ang Book of Corinthians, si Pablo dito sa Book of Galatians, kitang-kita yung kanyang puso, yung kanyang pagnanais na may tama ang Galatians. Kung papansinin ninyo, sa lahat ng sulat ni Pablo, meron siyang thanksgiving at prayer. Pero sa Book of Galatians, diretso agad siya sa kanyang gustong sabihin. Kasi ang problema dito ng mga taga-Galatians, kanilang kinukompromiso, kanilang tinatalikuran ang mabuting ibanghelyo. Kaya nakita natin, naramdaman natin ang puso ng Apostol Pablo sa kanyang sulat dito. Sinasabi ng mga taga-Galacia, ng mga mangangaral sa mga taga-Galacia na tinatawag ng mga Judaizers, hindi sapat na manampalataya ka kay Jesus para ikaw ay maligtas. Kailangan mong magpasakop sa batas ni Moses. Kailangan mong magpatuli, specifically, para ikaw ay tanggapin ng Diyos sa kanyang pamilya. Pero sinasabi ni Paul na hindi ganoon. Ikaw ay magiging parte ng pamilya ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng pagtutuli o ng ginagawa ng tao.
ikaw ay magiging parte ng pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, sa pananampalataya at pagsisisi sa iyong kasalanan. At yan yung mensahe na paulit-ulit nating nakikita sa Book of Galatians. Ngayon, ang tanong po sa atin sa umagang ito, ano na po ang naging tugon mo? Ano na yung iyong ginawa nang marinig mo ang mensahe na yan? Ikaw ba ay sumampalataya na sa mensahe na yan? So ngayong umaga, tutuloy natin ang ating pag-aaral sa librong ito at anyayahan ko po kayo na buksan ang inyong mga Biblia sa Galatians chapter 4. Galatians chapter 4, let me read from verses 8 to 11. Galatia, Kapitulo 4, talata 8 hanggang 11. Ating itutuloy at pinamagatan natin ang ating pag-uusapan, the folly of turning back. Ang kamangmangan ng pagbabalik sa walang kabuluhang pagsamba. So nawa, mapaalalahanan tayo sa ating pong pag-aaralan. So sabi dito sa verse 8, nung hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos, kayo'y alipin ng mga bagay na hindi totoong mga Diyos. Ngunit ngayong nakikilala na ninyo ang Diyos, o mas tamang sabihin, ngayong nakikilala na kayo ng Diyos, bakit kayo bumabalik sa mga tuntuning walang bisa at walang halaga? Bakit gusto na naman ninyong paalipin sa mga iyon? May itinatangi kayong mga araw, mga buwan, mga panahon at mga taon. Nangangamba akong baka nasayang lamang ang pagpapagal ko para sa inyo. So, ito ang salita ng Panginoon na hindi nagkakamali. Mga kapatid, kaibigan, makinig po tayo. So, sa pamamagitan ng Espiritu ng Anak ng Diyos, natutunan ng mga taga-Galacia na tawagin ng Diyos na Ama. Yan ang ating nakita. Mula sa pagiging alipin, sila ay kinupkop, inampun ng Diyos sa kanyang pamilya. At doon sa ating huling pag-aaral, meron ng kakayahan ngayon, ang dating makasalanan, ang dating gumagawa ng karumihan, na tawagin ng Diyos na dati niyang kaaway na kanyang Ama. Abba, Father, na kung saan ito'y translation ng pagpapakita ng malalim na relasyon ng anak sa kanyang ama. Di ba sabi ko nga dati, ang nakaraan na ating pag-aaral, di ba kapag tumatawag tayo sa ating mga magulang, hindi natin yan tinatawag sa buong pangalan. We call them Dad, Pa, Ma. Dahil nagpapakita yun ng malalim na relasyon. At dito, ganito na yung sitwasyon ng mga taga-Galatians. Meron na silang ganoong relasyon sa Diyos na pwede na silang tumawag ng Ama, Tatay, na ang Diyos ay hindi na isang magagaliting judge sa kanilang harapan, kung hindi isa ng mapagmahal na Ama, isang mapagmahal na Tatay. Ngunit sila, ng mga taga-Galatians, ay nasa panganib muli na pumunta sila sa mga sa mga pagsamba, sa mga walang kabuluhan, na nagpapakita na gusto nilang bumalik sa pagiging alipin. Gusto nilang bumalik sa pagiging alipin ng mga kautusan. Malapit na silang maudyukan, malapit na silang pumunta doon, at marahil marami sa kanila ay bumalik na doon sa ganoong klase ng sitwasyon. Kumbaga parang binebenta nila yung kanilang birthright, yung ginto, sa isang basura, na nakatanggap na sila ng Rolex na mamahalin. Ang gusto pa nila ay yung GCash na relo. Ganito yung nangyayari. Ganito yung kalagayan ng mga taga-Galatians, and no wonder the Apostle Paul was alarmed. Kaya nga ang tanong ni Pablo dito, bakit pa gusto ninyong bumalik doon? Kayo na inampunan ng Diyos, gusto nyo pang maging alipin, gusto nyo pa rin sumunod sa mga bagay na hindi naman kayo ililigtas. Bakit mayroong taong inampunan ng Diyos ang nais pang bumalik at magtrabaho para sa dyablo, para sa mga Diyos-Diyosan, para sa mga walang kabuluhan? It made no sense. Kaya na lang, ganun na lamang yung puso ni Apostol Pablo na pahintuin sila, na sawayin sila dito. Kaya nga sa chapter 1 makikita natin na binigay ni Pablo yung sarili niyang testimony ng konversyon, kung paano siya niligtas ng Panginoon para lang makonvince sila na huwag silang bumalik at talikuran ng gospel. And then sa chapter 3 nakita natin doon na inapil ni Pablo yung karanasan ng banal na Espiritu sa kanila.
Sinabi niya sa kanila na kayo na nagsimula sa Espiritu, matatapos ba kayo sa laman? And then pagdating sa chapter 3, verses 6 to 14, binigay ni Pablo yung biblical basis ng history at theology. Bumalik siya kay Abraham, bumalik siya kay Moses, at pinakita niya yung katotohanan na nandun na si Christ, na fulfillment ng law at ng promise. And then finally, dito sa chapter 4 na ating binasa, ay nag-apila si Pablo sa kanyang malapit na relasyon sa mga taga-Galatians. Alam niyo yun, bilang isang pastor, si Pablo, yung utak niya, hindi ko na kayo ma-persuade sa mga salita na sinasabi ng salita ng Diyos. To the point na pumunta na siya sa may malalim na relasyon nila, sa kanilang pinagsamahan. And then, nakita natin dito, nakita niyo yung mga salita ni Pablo. Sa verse 11, sabi niya, natatakot ako na baka yung pagtatrabaho na ginawa ko sa inyo ay napunta lang sa wala. I am afraid I may have labored over you in vain. To the point na sinabi niya sa verse 19 ng chapter 4 na yung kanyang pagpapagal na ginawa ay parang pagpapagal daw ng isang ina. Hindi pagpapagal na ginagawa ng ina, kundi pagpapagal ng isang ina na nanganganak. Ganun din tulad ni Pablo, yung ginawa niya sa mga taga-Galatians. Ngunit pagkatapos na ito, ito pa rin ang mga taga-Galatians, bumabalik pa rin sila sa pagsunod sa kautusan at hindi sa pagsunod sa biyaya ng Diyos. Kaya nga, kung papansinin ninyo si Pablo, ang sabi niya dito sa verse 20 ng Galatians chapter 4, sabi niya dyan, sana'y kasama ko kayo ngayon upang maibang tono ng aking pagsasalita, sapagkat gulong-gulo ang isip ko tungkol sa inyo. Alam niyo, sana nandyan na lang ako para yung sinasabi ko dito maiba ng konti. Napaka-harsh ni Pablo dito. At ganito yung pinapakitang emosyon ng Apostol Pablo sa ating binasan. Sabi ni John Stott, we have listening to Paul the Apostle, Paul the theologian, Paul the defender of faith. But now we are hearing Paul the man, Paul the pastor, Paul the passionate lover of souls. So pinapasilip ni Pablo yung kanyang puso bilang isang pastor, bilang isang tao na may pagmamahal sa kaluluwa. So dito sa ating passage na binasa, sinasabi ni Paul sa mga Galatian believer na bago nila nakilala ang Diyos, sila ay mga alipin ng mga Diyos-Diyosan na hindi totoong mga Diyos. And ngayon, alam na nila o kilala na nila ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo, hindi na makatuwiran na isipin nilang bumalik sa mga bagay na hindi makapagbibigay ng espiritual na buhay. Ang mga bagay na ito ay maaring tungkol sa mga pagsunod sa kautusan, specifically yung Sabat o yung pagdiriwang ng mga Hudyo. Sa halip na makatulong sa kanila yung pagsunod nila sa kautusan, sa kanilang paglago, ay tila bumabalik sila sa pagiging alipin sa pagsunod nito dahil nagtitiwala sila na ito yung makapagliligtas sa kanila. So ito yung simpleng mensahe na gusto kong kunin sa ating mga talatang binasa. Yamang kilala na natin ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo, kamangmangan ang bumalik sa pagiging alipin ng mga bagay na hindi totoong mga Diyos. Yamang kilala na natin ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo, kamangmangan ang bumalik sa pagiging alipin ng mga bagay na hindi totoong mga Diyos. Kamangmangan ang bumalik sa mga pagsunod na hindi makapagliligtas sa iyo dahil kilala mo na ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. So meron tayong dalawang bagay na gusto kong makita natin sa umagang ito. Una, alipin ng mga bagay na hindi totoong mga Diyos. Pangalawa, kilala na natin ang Diyos dahil kay Kristo. Una, alipin ng mga bagay na hindi totoong mga Diyos. Pangalawa, kilala na natin ang Diyos dahil kay Kristo. So tingnan natin yung una, alipin ng mga bagay na hindi totoong Diyos. Sabi niya sa verse 8 dito sa ating mga talatang binasa, sabi dito ni Pablo, nung hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos, kayo'y alipin ng mga bagay na hindi totoong mga Diyos. Bakit kayo bumabalik sa mga tuntuning walang halaga? So pansinin ninyo yung mga salitang ginamit dito ni Pablo. Sinabi niya, nung hindi pa ninyo kilala ang Diyos.
Noong hindi pa ninyo kilala ang Diyos, alalahanin po natin na ang kinakausap ni Pablo dito ay ang mga taga-Galatians na ngayon ay tinatawag na modern Turkey. Sa madaling salita, ang kinakausap po dito ni Pablo ay mga Hentil or Gentiles. Well, dalawang uri lang naman ng tao meron sa mundong ito. Kung ikaw ay Hudyo or Hentil, Jews or Gentile. Kung ikaw ay hindi isang Hudyo, ikaw ay isang Hentil. Kung hindi ka nagmula sa 12 tribo ng Israel, ikaw ay isang Hentil. Ikaw ba ay may lahing Benjamin, Benjamite, Gad, Asher, Joseph, Dan, Naphtali, Reuben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, and Zebulun? Kung wala ka dun sa mga sinabi ko na yon at hindi ka dun nagmula, ikaw ay isang Hentil. Hindi ka isang Hudyo. Now, kung ikaw ay hindi isang Hudyo, ang turing sa iyo ng mga Hudyo, ikaw ay isang pagano. Kung ikaw ay hindi kalahi ng mga Hudyo nung panahon nila sa lumang tipan, ang tingin nila sa iyo ay isang pagano. At kung ikaw ay isang pagano, isa kang pagan, ikaw ay isang tao na sumasamba sa ibang Diyos. Meron kang ibang Diyos na sinasamba. Meron kang Diyos at ang Diyos mo ay hindi si Yahweh. Ang Diyos mo ay maaaring si Balaam. Ang Diyos mo ay maaaring kung sino man. Yan ang tingin ng mga Hudyo kapag ikaw ay hindi isang Hudyo, kung ikaw ay isang Hentil. But Paul here, pinapakita niya ngayon sa mga taga-Galatians yung kamangmangan ng Gentile religion. Pinapakita ni Pablo dito yung kamangmangan ng relihiyon ng mga Hentil. So pinapaalala ni Pablo sa mga taga-Galatians kung ano ang kanilang buhay bago sila maging Kristiyano. Well, dito sinasabi ni Pablo na hindi pa daw nila kilala ang Diyos. Hindi pa nila daw kilala ang Diyos. Well, kung ikaw ay hindi mo pa kilala ang Diyos at kung ikaw ay isang Hentil, napaka-miserable ng kalagayan mo. Napaka-miserable ng kalagayan mo. Pakinggan natin si Pablo sa Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2 verses 11 to 12. At dito binigay ni Pablo yung kalagayan ng isang Hentil. Yung kalagayan mo at kalagayan ko. Sabi dito ni Pablo sa verse 11, kaya talalahanin ninyo ang dati ninyong kalagayan. Kayo'y ipinanganak ng mga Hentil. At dito ang tawag sa inyo ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo naman ay tinatawag ng mga tuli dahil sa ginagawa nila sa kanilang katawan. Verse 12, noong panahon na iyon, hiwalay kayo kay Kristo. Hindi kabilang sa bayan ng Israel at hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo ng walang pag-asa at walang Diyos. So ito yung kalagayan ng mga Hentil. Ganito yung kalagayan o sitwasyon ng mga taga-Galatians. Bilang mga Hentil, sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang matindi pa, sabi dito ni Pablo, kayo'y alipin ng mga bagay na hindi totoong mga Diyos. Kayo'y alipin. Sa mga madaling salita, sila ay naglilingkod. Sila ay nagpapagal sa hindi totoong Diyos. Dahil ang pagiging alipin, may kaakibat ito na paglilingkod. Kung ikaw ay alipin, therefore, naglilingkod ka. Ikaw ay may sinusunod. At sinabi dito ni Pablo, kayo'y alipin ng mga bagay na hindi totoong mga Diyos. Sa madaling salita, ito yung kalagayan ng mga taga-Galatians bago nila matagpuan si Kristo. Yung kanilang buhay, yung kanilang lakas, ay binibigay nila sa mga Diyos-Diyosan. Inuubos nila ang kanilang oras, ang kanilang buhay bilang pagsunod sa mga hindi totoong Diyos. Ngunit tandaan po natin, ginagawa nila ito hindi dahil sila'y napipilitan. Ginagawa ito ng taong ito dahil ito'y bukal sa kanilang mga puso. Yan ang gusto ng puso ng isang tao. Ang sambahin ang nilalang kaysa sa lumalang.
Dahil ang inaakala ng tao, sa pamamagitan nito, maliligtas sila. Magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Ganun din naman ang mga taga-Galatian sa mga Judaizers. Akala nila mas superior sila sa mga Hentil. Ang hindi nila alam, sila din na nagpailalim sa kautusan ay nasa ilalim ng pagsamba ng hindi totoong Diyos. Anong ebidensya ni Pablo? Sabi ni Pablo sa verse 10, meron daw silang mga tinatanging mga okasyon. Marahil napaka-religyoso ng mga taong ito, na baka napakarami nilang ginagawa bilang pagsamba nila. Ngunit alam nyo kung anong tawag ni Pablo sa mga ginagawa nila? Kapag dinagdagan mo ang tinapos na gawa ng Panginoong Hesus, ayon sa verse 9, ang sabi ni Pablo dito, ang mga bagay daw na yon na yung ginagawa yan, walang halaga, walang silbi, useless, walang kabuluhan. Ang sabi ni Martin Luther, sino mang nalihis mula sa aral ng pagpapatawad or yung justification ay hindi nakakakilala sa Diyos at isang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kapag ang aral na ito ay nawawala, wala nang natitira kundi kamalian, pagpapanggap, kasamaan, at pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kahit gaano pa man ito mukhang totoo, tunay na pagsamba sa Diyos at tunay na kabanalan sa panlabas na anyo. Kung ang iniisip mo na sa pamamagitan ng mga bagay na ito, ikaw ay maliligtas, ang sabi ni Pablo, gaano ka man kasinsir sa pinaniniwalaan mo, gaano ka man kadeboto sa iyong ginagawa, kung hindi si Kristo ang sentro ng mga bagay na ito, ang sabi ni Pablo, ito'y mga tuntuning walang bisa at walang halaga. Mga tuntuning walang bisa at walang halaga. So marami tayong mga kababayan ang kilala natin sa kanilang pagiging deboto sa kanilang pananampalataya, to the point na handa silang mamatay dahil sa kanilang paniniwala. Handa nilang saktan ang kanilang mga sarili, maglaan ng napakahabang panahon, oras at lakas, dahil akala nila ito yung magsisilbing paraan ng kanilang kaligtasan. Gayun din, di ka man ganoon kadeboto, pero may mga naniniwala kagaya ng mga INC na kailangan mo munang maging kaanib ng kanilang simbahan upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit itong mga bagay na ito'y mga pawang mga Diyos-Diyosan na umaalipin sa maraming tao. Mga Diyos-Diyosan na sumasamba ay napakaraming tao. Ngunit hindi lang ang mga bagay na ito. Sabi ng isang theologian, idolatry extends beyond the worship of idols and images and false gods. Our modern idols are many and varied. Even for those who do not bow physically before a statue, idolatry is a matter of the heart. Maaaring hindi mo nga ginagawa ang mga bagay na yan, ngunit meron ka namang ibang Diyos-Diyosan sa buhay mo. Maaaring kayamanan, maaaring kasikatan, kalusugan, edukasyon, trabaho, hilig, mga mahal sa buhay, and even ang iyong sarili. Yan ay mga bagay na maaaring umuukupa sa laman ng iyong puso. An idol is anything that replaces the one true God sa puso mo, sa buhay mo. Hindi lang ito pagsamba sa mga rebulto, kung ano man yung nakikita natin sa mga shrine. Kung ang puso at ang buhay mo ay masyadong inuukupa, na-occupy ng mga bagay sa sanlibutan ito, I tell you are an idolatry. Yan ay isang pagsamba sa Diyos-Diyosan
Kahit pa yan ay mga mahal natin sa buhay, yan ay ating mga trabaho, asawa, kapatid, ina, ama, kaibigan, pag-aaral, kasikatan. Mga kaibigan, mga kapatid, kung hindi si Kristo ang sentro ng buhay mo, yan ay pagsamba sa maling Diyos. Kung ikaw naman ay nagpapakilalang isang Kristiyano, ngunit iniisip mo pa rin na ikaw ay makakapasok sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng bautismo, mabuting gawa, pagdalo sa mga gawain, or yung iyong pagbibigay, yung mga bagay na yan ay mabubuti. Ngunit nagkakamali po tayo kung dyan natin isasandal ang ating kaligtasan. Yan po ay pagpapakita na ikaw ay alipin pa rin ng Diyos-Diyosan. So anong punto? Anumang uri ng relihiyon na umaasa sa gawa ng tao bilang paraan ng kaligtasan, ito'y indikasyon ng pagiging alipin ng Diyos-Diyosan. Anumang relihiyon yan? Yan man ay baptist sa pangalan, Reformed Baptist sa pangalan. Kung hindi si Kristo at ikaw ay umaasa sa gawa ng tao, yan ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Gaano man yan kasikat na relihiyon, gaano man karami ang tagasunod, gaano man ito katagal, kung hindi ang tinapos na ginawa ni Jesus ang sentro nito, ito'y walang saysay, walang kabuluhang pagsamba. Kaya tanghamon sa iyo sa umagang ito, huwag kang manatili sa ganyang uri ng relihiyon. Huwag kang manatili sa ganyang uri ng paniniwala, ganyang uri ng pagsunod, dahil gaano ka man kaseryoso dyan. Ang sabi ni Pablo, hindi mo nakikilala ang tunay na Diyos. Hindi mo nakikilala ang nag-iisa at tunay na Diyos. Now, ngayon ang tanong na maglilid sa atin sa pangalawang bagay, paano ba natin nakilala at makikilala ang nag-iisa at totoong Diyos? Well, ang sabi dito ni Pablo sa verse 9, nakilala natin ang Diyos dahil kay Kristo. Sabi niya dyan, noon hindi nyo pa kilala ang Diyos, kayo'y alipin ng mga bagay na hindi totoong Diyos. And then pagdating ng verse 9, ngunit ngayon, sa English, but now, ito'y nagpapakita ng contrast mula doon sa dati nilang kalagayan patungo sa bago nilang kalagayan. But now, nakikilala na ninyo ang Diyos. So ano bang sinasabi dito ni Pablo na nakikilala na ninyo ang Diyos? Well, yung salitang know o kilala, hindi lang po ito basta nalaman mo sa iyong isipan. Know in a very deep and intimate sense. Ginamit yung salitang know doon sa Genesis. Sinabi doon na si Cain, he knew his wife. And then nabuntis. So mahirap naman yun na nakilala mo lang yung tao tapos nagdalang tao na yung tao na yun. Ibig sabihin, ito yung nagpapakita ng intimate union. An intimate na kung saan ay mayroong pang physical na relasyon. And then nung si Mary ay nabuntis, sabi doon, nabuntis daw si Mary. Mary Joseph had not known her. Nabuntis si Mary nung hindi pa niya kilala nabuntis si Mary nung hindi pa daw siya kilala ni Joseph. Yun ba yung sinasabi doon? Hindi. Ang salitang yan ay tinatawag na euphemism. Ibig sabihin, pagpapalambot ng isang salita for a sexual relationship. Ibig sabihin, ito yung nagpapakita ng intimate. Alam nito ng mga mag-asawa. Ito yung napaka-intimate na relasyon. Sila'y magkakilala. Hindi mo lang naman kilala sa isip ang iyong asawa. Meron kayong malalim na relasyon. At ganito yung sinasabi dito na nakilala nila ang Diyos. Nagkaroon daw sila ng malalim na relasyon.
Gusto ko pong sabihin na wala kang ganoon noon. Wala kang ganoong relasyon dati sa Diyos. Baka kilala mo lang siya bilang si Papa Jesus, si Bro, o kung sino pa. Pero ngayon, dahil kay Kristo, kilala mo na siya ngayon. Nakilala mo na ang Diyos. Nagkaroon ka na ng malapit na relasyon sa Diyos. Kaya tinatawag mo siya ngayon na ama ko, tatay, daddy. Dito ka pumupunta sa mga panahon na meron kang pagsubok sa buhay. Sa panahon na ikaw ay nahihirapan, nanghihina sa iyong pananampalataya, lumalapit ka sa iyong Ama, lumalapit ka sa iyong Diyos, dahil alam mo na nakikinig siya sa iyo, dahil meron kang malalim na relasyon sa Kanya, dahil nakikilala mo na siya ngayon. Ang dahilan kung bakit nakikilala mo na ang Diyos ngayon, and I really love this verse, sabi niya sa verse 9, is because, sabi ni Pablo, ngunit ngayong nakikilala na ninyo ang Diyos, o mas tamang sabihin, ngayong nakikilala na kayo ng Diyos. Kilala na kayo ng Diyos. Dito nagsimula po lahat. Hindi mo siya makikilala hanggat hindi niya muna itatakda ang kanyang pagmamahal sa iyo. Siya ang umpisa ng relasyon na yon. Siya ang nag-initiate na mahalin mo siya. We love God because He first loved us. Una niya tayong minahal. We know Him because He first knew us. Nakilala niya muna tayo bago natin siya kilalanin. Minahal ka ng Diyos bago mo siya minahal. Tinawag ka ng Diyos bago ka tumawag sa Kanya. That's what it means to know God. To have an intimate relationship with God. You come to know God because He knows you from the first place. Sabi ng John chapter 10, Jesus says, "My sheep hear my voice, and I know them." And He goes on, sabi niya, "And they know me, they follow me." Ito'y malalim na relasyon ng isang pastol sa kanyang tupa. Ito'y malalim na relasyon ni Kristo sa iyo. Kaya ang tanong ko sa iyo, meron ka na bang ganyang kalalim na relasyon sa Diyos? Meron ka na bang ganyang kalalim na relasyon kay Kristo? Kung hindi si Kristo ang dahilan at sentro ng iyong kaligtasan, hindi mo nakikilala ang tunay na Diyos at ikaw ay alipin pa rin ng mga Diyos-Diyosan. That's the point. Ano man ang iyong relihiyon, kung hindi si Kristo ang sentro nito, ito'y katumbas ng hindi pagkakaroon ng tunay na pagkakakilala sa Diyos sa labas ni Jesucristo. Tandaan po natin ito. Sa labas ni Jesus, sa labas kay Kristo, hindi mo makikilala kailanman ng Diyos. Sabi ng John chapter 1 verse 18, kailanman wala pang taong nakakakita sa Diyos. Ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama, si Kristo, ang nagpakilala sa Ama. Hanggat hindi mo nakikilala ang Diyos sa katauhan ng Panginoong Hesus, hindi mo pa rin nakikita at nakikilala ang tunay na Diyos. Walang ibang paraan para makilala mo ang tunay na Diyos maliban sa Panginoong Hesus, dahil si Jesus ang imahe ng Diyos na hindi nakikita. Walang ibang paraan para magkaroon ka ng malalim na relasyon sa Diyos kung hindi ka magpapasakop at mananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ang sabi ni Christ, "Ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko." Kailangan mong dumaan kay Kristo.
Kailangan mo munang makilala si Kristo. Dahil si Kristo lamang ang tanging paraan at nagpakilala kung sino ang Diyos na hindi nakikita. Siya lamang ang tanging paraan para makilala mo ang Diyos at tunay at totoo at buhay na Diyos. So ito ang hamon. Anumang uri ng relihiyon, ang kinaaniban mo, malahil ikaw ay baptist o nagsisimba ka dito sa ibang iglesia, sa ibang lugar, anumang uri ng relihiyon, kung hindi si Kristo ang tagapamagitan, walang saysay. Kung hindi si Kristo ang sentro ng relihiyon na kinaaniban mo, walang saysay, walang kabuluhan ang iyong ginagawa. Nung pumunta si Pablo sa Athens, may nagsabi na isang tao, sabi daw ng isang taong ito, sa Athens, mas maraming Diyos kaysa tao. Pag pumunta daw ng Athens, mas marami pang Diyos kaysa mga tao. Ngunit sa kabila ng napakarami na nilang Diyos-Diyosan, ang tumawag ng pansin kay Pablo nung pumunta siya doon, ay yung isang dambana na may nakasulat, to the unknown God, sa Diyos na hindi nakikilala. Ang ibig sabihin po nito ay takot itong mga taong ito na sa dami na nilang Diyos ay may makaligtaan pa rin silang Diyos. At baka magtampo at kung anong gawin sa kanilang lungsod ng Diyos na yon. Kaya nila ito nilagay, to the unknown God. So nag-o-offer sila doon para kung sakaling may Diyos na hindi sila nakikilala o hindi nila napapangalanan, ay hindi ito magtampo sa kanila. At ito yung ginamit ni Pablo. Dahil mayroon talaga silang nakaligtaan na Diyos. At itong Diyos na to, ay ang Diyos na pinakilala ni Pablo sa kanila, ay ang Diyos na may lalang ng lahat, ang Diyos na may-ari ng lahat sa buong mundo, buong kalawakan, ang Diyos na nagpapanatili ng lahat ng bagay sa mundong ito, ang Diyos na may lalang sa'yo, ang Diyos na kung saan ay dahil sa kasalanan ng tao ay binigay niya yung kanyang bugtong na anak, na yung kanyang bugtong na anak na yon ang sasalo ng kanyang galit, dahil yung bugtong na anak na yon na si Kristo ang naging kapalit ng mga makasalanan na kagaya mo at kagaya ko, na siya yung nagbayad at sumalo ng puot ng Diyos na laban sa kasalanan, na laban sa iyo at laban sa akin. At dahil sa kanyang bugtong na anak, hindi na natin kailangan pang magtrabaho, hindi na natin kailangan pang magpasakit ng katawan, hindi na kailangan natin pang kung anong gawin natin para tayo ay maligtas. Ang kailangan lang natin gawin ay manampalataya dun sa nag-iisang Panginoon na si Kristo sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay mapatawad at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan lang ang tangi at paraan upang ang isang makasalanan na kagaya mo at kagaya ko ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kahit ang hamon sa iyo sa umagang ito, gaano ka man kaaktibo, kung man ay mangangaral, kung man ay isang office bearer, pastor, deacon, kung man ay miyembro ng church na ito, kung hindi si Kristo ang iyong Panginoon at tagapagligtas, kaparusahan at kapahamakan ang naghihintay sa iyo. Kung ikaw na umattend dito ngayon, wala kang pang totoong relasyon kay Kristo, ang sabi ng Scripture, ang kailangan mo lang gawin ay magsisi sa kasalanan mo at manampalataya ka kay Jesus. At ikaw ay kanyang patatawarin. At ikaw ay kanyang bibigyan ng buhay na walang hanggan at malalim na relasyon sa iyong Panginoon. So ito yung pinanggalingan natin. Ito yung sitwasyon natin noon. At dito tayo inalis ng Panginoon mula sa pagiging makasalanan na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa ganitong uri ng pamumuhay tayo inalis ng Panginoon. Ang tanong sa'yo, babalik ka pa ba doon? Babalik ka pa ba sa pagtitiwala, pagsamba
sa mga bagay na hindi nakapagliligtas. Ang tanong ko sa iyo ay, magtitiwala ka pa rin ba sa kaligtasan sa pamamagitan ng mabuting gawa? Bautismo? O sa iyong mga ginagawa sa iyong buhay, yung mga bagay na yun ay walang saysay at walang kabuluhan. Mga kapatid, mga kaibigan, hindi mo na kailangan magdagdag ng anuman. Kung gagawin mo yun, kung babalik ka, magiging walang silbi ang lahat ng pagsisikap na yon. Lahat ng iyong mga karanasan ay magiging walang kabuluhan. Ngunit kung ikaw ay lalapit kay Kristo at mananampalataya na ni Kristo, lahat ng iyong mga karanasan at nakaraang utang ay naalis nang dumating kay Kristo. Pinatawad at kinalimutan na ni Kristo ang lahat ng iyong mga kasalanan. Lahat ng ito ay nangyari dahil sa mahalagang dugo ni Jesucristo na ginamit bilang kabayaran para sa iyong pagiging anak ng Diyos. Ito yung dakilang gawa ni Jesus na paraan ng kaligtasan. At huwag ka nang bumalik. Huwag ka nang bumalik sa mga bagay na ginagawa ng tao para siya ay maligtas. Pumunta ka at manatili sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesucristo. Manalangin tayo. Manaming Diyos, minsan pa ay purihin ka dahil mula sa pagiging alipin ng mga Diyos-Diyosan, mula sa pagsambang walang kabuluhan, inalis mo kami doon at nilagay mo kami sa isang lugar kung saan may malalim na relasyon kay Kristo. Lugar na kung saan ang pag-ibig ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang buhay na nabayubay sa krus at ang kanyang pagiging Panginoon ang sentro. Nawa nga Panginoon ay paalala nyo lagi sa amin sa tuwing na tempt kami na magtiwala sa aming mga sarili at sa mga ginagawa namin sa aming mga buhay upang makamit ang buhay na walang hanggan. Maalala nyo sa amin palagi na ang mga bagay na ito ay walang saysay dahil ang lagi at ang tangi mo lamang tatanggapin na handog ay ang ginawa na sakripisyo ng Panginoong Jesucristo. Walang ibang paraan upang isang makasalanan na kagaya ko ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at kapatawaran. Ayun ay sa pamamagitan lamang po ng gawa at buhay ng Panginoong Jesucristo. Nawa ito'y nagsilbing paalala sa amin bilang mga mananampalataya at ito yung magsilbing pundasyon at sandalan namin sa aming paghayo at paglakad at pamumuhay bilang mga mananampalataya. Malalim na relasyon sa iyo sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, patuloy pong igawan sa bawat isa. Napakalalim na iyong mga salita at napakarami pa naming matututunan dito. Ngunit sapat ang aming mga napakinggan upang kami ay hamunin ito sa paglilingkod na may katapatan at na may kagalakan. Luwalhati na ang iyong banal na pangalan. Purihin ka sa pangalan ni Jesus, ito'y aking dalangin.